Sinabi kaagad po doon sa kanilang pulong balitaan, ipatatawag daw po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Ronald De La Rosa. At kaugnay po niyan, kausapin na po natin si Congressman Ace Barbers. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Yes, magandang umaga, Nimpa, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo. Sir, una muna, bakit po kinailangan magsanib puwersa yung apat? Bakit hindi Division of Labor na para po mas focus ang investigasyon? Well, unang-una din pa, nagkaroon kami ng pag-uusap ang apat na chairman ng mga committee ito dahil nakita namin na halos pare-parehas yung aming iniimbestigahan. At dahil pare-parehas ang aming iniimbestigahan, halos pare-pareho din yung aming mga resource persons na iniimbitahan para magbigay po ng linaw o magbigay ng impormasyon dito sa aming committee. At dahil nga apat po ito, minsan po nagkakaroon po ng problema kung nagkakasabay-sabay yung aming pagpapatawag ng hearing. Opo. So, nakita namin na siguro the one way para magkaroon tayo ng isang direksyon at isang investigasyon at kung tutusin ay pare-parehas lang yung aming mga layunin, pinag-isa na namin itong apat na committee na to at tinawag po natin itong Quadcom. Ito ay by virtue of a resolution filed by a member of Congress at privilege speeches na kung saan ganito din po yung direksyon. So nakita namin na tayo po ay meron pong pagpayag ang mayorya ng membro ng mababang kapulungan para mag-create po ng isang super committee o yung sinasabi natin na mega committee. No? Ito nga po ang tawag dito ay Quadcom. Bakit Quadcom? Because there are 4 committees na in charge na mag-imbestiga sa iisang halos iisang topic, no? Dahil diyan makakatipid ang ating mababang kapulungan ng resources dahil po imbis na 4 kami nagpapatawag, isa na lang. Pangalawa, yung mga resource persons hindi rin po masasayang yung kanilang mga oras at karamihan po ng aming inimbitahan ay kawani rin po ng ating gobyerno. So, that is one direction. Aside from the fact na pinaka-importante na ang layunin nito ay tumbukin yung usapin tungkol doon sa meron pong nag-ooperate na isang criminal organization sa ating bansa na kung saan ay magmula sa drugs, nagkakaroon po sila ng sa sapat na pananalapi at itong kwartang perang ito ay ginagamit para i-corrupt po yung mga ahensya ng gobyerno. Nang sa ganon ay sila po ay makakuha ng mga identification cards para they will be able to pretend to be Filipino. So magkaroon sila ng identity bilang Pilipino at dahil sila po ay Pilipino na, meron na pong silang karapatan bumili ng lupa at magtayo ng korporasyon na 100% sila ang nagmamayari. Kasi Pinoy na rin sila eh. Opo. Kasi sila, ayon sa ating saligang batas, ay nililimitahan yung pagmamayari ng mga dayuhan sa ating mga korporasyon. Congressman, sino po ang mamumuno dito sa Quadcom? Kayo po ba, sir? Yes, I was designated as the chair of the Quadcom, no? Dahil ako po ang naiturong chairman itong apat na ito, yun po ang aming pinag-uusapan ngayon na magkaroon po kami ng isang direksyon sa investigation na aming gagawin. Ayun, And then, tama ho ba na ang nakita daw ho ninyo na common denominator dito sa inyong mga iniimbestigahan ay Napogo, Chinese crime syndicates, narcotics trade at extrajudicial killings ay Duterte administration? Well, hindi naman sinasabing Duterte administration lang. Ang aming sinasabi, kagaya nga na nabanggit ko kanina, magmula sa drugs, sila po ay kinukurap po yung ibang ahensya ng gobyerno para magkaroon po sila ng Filipino identities. At dahil may Filipino identity, meron na po silang karapatan magmay-ari ng mga lupa at saka mga korporasyon. Bakit? Para saan po itong mga korporasyon ito? Para po sila ay magtayo ng mga negosyo na legal fronts, no? Bakit kailangan nila ng negosyong legal? Para po mahugasan yung mga pera na galing po sa criminal activities gaya ng drugs, gaya ng kidnapping, human trafficking, prostitution, scam hubs, cyber crimes, and all this, no? All these crimes
na na-identify dito, doon din ho papunta ang pera doon sa mga legal na mga negosyo nila para hugasan po at maging legal. Ayun, oho. Bakit po ang nabanggit po ninyo sa pulong balitaan iimbitahan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa, sir? Okay, doon sa usapin ng Committee on Human Rights na kung saan inimbestigahan sa kasalukuyan yung extrajudicial killings nung panahon ng drug war, naisama rin po yan sa agenda ng ating Quadcom. Bakit po isasama yan? Kasi nga kami naniniwala na dikit-dikit po ito mga issue. Mula sa drugs, nagkaroon po ng extrajudicial killings. Mula sa drugs, nagkaroon po ng sapat na pananalapi ang mga sindikato para po makurap ang ating mga ahensya at makakuha sila ng mga identification na sila ay magiging Pilipino. At dahil sila ay Pilipino, bibili ng lupa, hektarya, libo-libong hektarya para tayuan ng pogo, tayuan ng mga negosyo para maghugas po ng kanilang illegal na mga pera na galing po sa illegal na activities. So basically, ang nakikita natin dito na ito pong issue ng drugs, human rights violation, illegal pogos, where most of the public officials are allegedly involved, no? Meron pong mga nagpo-protect niyan, meron pong cuddlers niyan. Yun po ang tinitingnan ho natin. Kasi nakita ho ninyo na interconnected po yung mga issue na ito. Yes, yun po. Yun po yung kagaya nga ng nabanggit ko kanina, Nimpa, meron pong criminal organization na nag-ooperate sa ating bansa. Inisa-isa po natin yung mga activities itong criminal organization na to. At yun po ang commonality. Yun po ang common denominator ng apat na ito. So bakit po kailangan, Congressman, sina dating Pangulong Duterte at saka po si Senator De La Rosa? Well, doon po sa investigation ng Committee on Human Rights, lumalabas na meron pong mga information na pwedeng i-share ng ating Pangulo, ng former president at ng ating former chief PNP na ngayon ay senador. Yun po ang panawagan ni Chairman Congressman Benny Abante. Ganon din po yung dito sa buong Quadcom, gusto rin po natin na magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng information ang Quadcom mula sa mga experts gaya nila former President Duterte at itong former chief PNP Bato de la Rosa. Hindi po natin sinisingle out kung sino po ang gusto magbigay ng information tungkol dito sa usapin ng apat na committee ito. Welcome po yan. Yan po ay entertainin natin, titimbangin natin kung magagamit ba natin yung mga information na yan. Pero sa aming paniwala na dun sa information that we can get, o pwede nating makuha kay former chief PNP now Senator Bato de la Rosa at saka si former President Rodrigo Roa Duterte, sa aming paniwala makakatulong ito dun sa layunin ng Quadcom na gumawa ng isang batas nang sa ganon ay mapigilan yung mga pagpasok ng mga kriminal na organization dito sa ating bansa at mamayagpag. So, iimbitahin po sila as resource persons, hindi po para usigin, ganun ho ba? Kasi ang dating ho kay Senator Ronald De La Rosa, gusto nyo lang ho silang dikdikin. Kaya ang message ho niya dun sa isang interview kahapon, pinadala ho sa amin yung transcript, sinasabi niya na hindi po hindi siya pupunta dahil una, ayaw niya maging president sa paglabag po dun sa interparliamentary courtesy, di ba? Hindi ho kayo nag-iimbitahan Senado, hindi nag-iimbita ng congressman, ang Congress hindi nag-iimbita ng senador. Ayaw daw niya yung basagin at ang isa pa, ang tingin niya ho, gusto lang silang kuyugin sa House hearing. Unang-una dun sa invitation, ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato, inimbitahan nila si Congressman Raul Manuel. Tama naman ho yun, dun po sa investigasyon sa recruitment daw ng mga estudyante. Nasan dun yung interparliamentary courtesy? So, yung sa amin dito, wala ho kami inuusig. Ang amin ho dito ay bigyan ng impormasyon, ang kanilang expertise, ng kanilang nalalaman, ng kanilang mga pwedeng maitulong sa pagsusulat nitong bagong batas na ating bubuuin nang sa ganon maparusahan ang mga accountable
at yung mga may liability o yung may mga kasalanan sa dahilan na mayagpag itong mga criminal organizations na to dito. At siyempre dun sa accountability ng dun sa organization na dapat mapigilan sa pagpasok dito sa ating bansa sa lahat mo ng prosesong dinaanan nitong mga ito. Dahil nakita ho natin na dumaan po sila sa proseso na to the point na kinurap na po nila ibang ahensya ng gobyerno dahil hindi po sila makakakuha ng mga personal identification kung wala pong kakutsaba ito sa ating mga sangay ng gobyerno. Example, yung Alice Go, no? Yes, sir. Alain mo, nakatakbong mayor, hindi naman siya Pilipino. Diba? Paano siya nakatakbo? Dahil sa hawak niyang mga dokumento, na nagsasabi na siya ay Pilipino, binigyan siya ng pagkakataon dahil nga Pilipino siya. Pero sa ating pag-iimbestiga ng Senate, nakita na hindi pala ito Pilipino. So wala po uusigin at wala pong karapatan ang congressional committees na mang-usig kahit kanino. Ang amin lamang po ay inquiries in aid of legislation. Bakit inquiry? Kasi po, ang pinapatawag po namin ay resource persons. Hindi po akusado. Wala ho kami inaakusahan. Wala rin pong karapatan ang bawat anong committee, whether sa Senado man o sa Kongreso, na mang-usig. Yan po ang aming gustong ipaparating sa kanila. So, ano po ang magiging kahulugan, Congressman Barber, sakaling hindi dumating ang dating Pangulo at si Senator De La Rosa kapag pinadalhan na ninyo ng imbitasyon? Well, sa ating dating Pangulo, syempre we will extend courtesy. Dating Pangulo po natin siya. Nakarapatan din po niyan tumanggi o sumang-ayon dun sa aming imbitasyon. Ganon din po sa ating former Chief PNP, now Senator Bato de la Rosa. No? Wala pong pilitan dito. Ito po ay kagaya po ng ginawa nilang imbitasyon sa mga kasamahan namin sa Kongreso. May karapatan din po silang tumanggi. At yan po ay re-respetuhin ng aming komite. Sir, ito wala pong pilitan itong aming invitation. Kaya nga ang aming invitation to them bilang resource person na makibigay ng kanilang talino, ng kanilang experience, ng makatulong sa aming pagbubuo o paggagawa o pagsusulat ng bagong batas. Kasi nga, inquiries in aid of legislation. Congressman, ito po yung sabi ni Senator De La Rosa kahapon. Sabi niya, sabihan mo sila, kahit sabihin nilang Committee of the Whole, kahit buong House ang mag-imbita, hindi ako pupunta. I don't want to become the President in violating the interparliamentary courtesy. At saka ang isa pa, sabi niya, pabalik-balik naman yung issue. Parang fishing expedition yung nangyayari po sa investigasyon daw ninyo sa Kamara at hindi daw po niya alam ano ang dahilan at ano ang nagtutulak sa inyo at sino. wala hong ibang dahilan. Yung aming iniimbestigan, kaya nga po since last year, 2023, nag-iimbestiga na po ang Committee on Dangerous Drugs tungkol sa mga drug shipments na nakakalusot po sa ating bansa, no? At doon sa aming nakita marami pong mga personalidad na involved. Pangalawa, doon sa Committee on Public Accounts, na discovery rin po natin doon na marami pong mga Chinese na pretending to be Filipinos ay nakabili po ng lupa, ektaryang lupa po. Bawal po yan sa ating saligang batas. Sa public order naman, meron pong mga pulis, protector nitong mga sindikatong ito, protector ng sindikato ng droga, protector ng sindikato na mga Chinese, at yung iba nag-i-implement pa, umaabuso, nag-i-implement ng extrajudicial killing sa mga drug suspect. So, ito ay wala pong politika rito. Last year pa ho natin iniimbestigahan ito. At kung ang sasabihin hindi atin, respetuhin po namin yan. Dahil kung nga po meron pong interparliamentary courtesy. Gaya rin po ng pagrespeto ni Senator Bato nung inimbitahan niya ang mga kasamahan ng Kongreso at hindi rin po umattend sa kanyang hearing. Ganun lang po. Kami po nangangailangan po ng mga experts, nangangailangan po ng mga eksperyensyadong mga kawani ng gobyerno. Ang ating komitiba sa Kongreso, whether sa Senate yan or sa mababang kapulungan yan, because ang ating pong layunin ay gumawa po ng isang batas na kung saan makakatulong po sa pag-unlad ng ating bansa. Yun po ang aming layunin, wala pong iba. Opo. Sir, nabanggit din ho ni Senator De La Rosa pala no isang araw na meron hong 4 na pulis na hinihikayat daw po na tumestigo
execute ng affidavit para sa International Criminal Court para idiin sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At nandun daw po sa mga pulong, magkakahiwalay na pulong, sina Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. May information ho ba kayo dito, sir? At hindi ho ba kailangan liwanagin din ho ito ng inyong komite, ng inyong Quadcom? Kasi sir, yung isa sa mga binanggit niyang pulis na kinausap di umano ng leadership ng Kamara ay may nabanggit ho ninyo sa pulong balitaan na testify po doon sa inyong hearing. Wala kaming alam dyan sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dyan. No? And kung meron man, no, we expect na sana po magsabi po ng katotohanan itong mga makakatulong sa ating investigation. Ngayon, doon po sa sinasabing may kumausap para sa ICC, unang-una ho, wala ho tayong karapatan para respetuhin yung para bigyan ng space itong ICC dahil hindi ho tayo membro. At wala hong pakialam ang Quadcom dyan sa ICC investigation. So yung investigasyon po ninyo ay ano din, sir, kasi pinagdududahan na baka tinutulungan lang ho ninyo na pag-gather ng mga information o anumang data para po sa ICC, hindi sir? Wala yan sa layunin ng Quadcom. Marites yan. Marites yan. At wag natin bigyan ng I will not dignify that story. Alam mo, syempre, kung talagang meron, di sana matagal nang lumapit sa atin yun. Wala naman lumalapit, wala naman nagsasabi. Baka kay Senator Bato meron, maaaring pwede tayong mag-share ng info kasi counterpart naman po din natin sila dyan sa Senado and we need all the information we can get para po maging successful po yung layunin ng ating mga committees na magpasa ng mga batas na makakatulong sa ating bansa. Yung ibang mga marites na storya, ayaw ho namin bigyan ng espasyo yan sa atin dahil hindi naman po makakatulong yan. Marites nga. Sir, ito po, hindi po ito marites, hindi rin tolits. Sir, naalala ko lang po, si Mr. Michael Yang, dating economic advisor po ni dating Pangulong Duterte, ipinapa-aresto siya, sir, di ba? Dahil hindi uma-attend dun sa hearing po ng Committee on Public Order na isa sa Quadcom. So, what will happen to that po, Congressman? Tuloy po yung pagpapa-aresto sa kanya at pagpapatawag siya sa pagdinig. At isa ho ba ito sa gustong itanong ninyo kay dating Pangulong Duterte sana? Kasi sir, si Mr. Michael Yang, apparently, may pogo din based po dun sa investigasyon ng Senado. Tapos kinasuhan ni dating Senator Trillanes dahil sa drugs naman po. Well, alam mo yung pagkakalink niya sa pogo, ang Senate ang nagpalabas po ng information yes, na yan. Kami naman po sa mababang kapulungan ay sinight namin in contempt itong si Michael Yang for continuously failing to appear dun sa aming mga committee hearings. Under our rules, meron pong karapatan ang committee na mag-cite in contempt kung kahit kaninong resource persons na hindi a-attend. Yes, sir. Especially kung merong kinalaman, no? Itong aming imbitasyon kay Mr. Michael Yang ay para bigyan linaw yung kanyang possible link, no, doon sa isang kumpanya na kung saan yung kumpanyang yun ang nagmamay-ari ng isang warehouse sa Mexico, Pampanga na meron pong drugs na dineliver na sa halagang 3.6 billion pesos na droga. Doon po nakita doon sa warehouse ng korporasyon na yan. So ito po yung sinasabi niyo, sir, na gusto niyong imbestigahan bilang 4 na komite kayo dahil konektado yung pong personalities doon sa same issues. Yan, exactly. Yan ang aming objective, no? Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, nung natanong mo ko, sinabi ko nga na meron talagang interlocking and intertwined interest, no, yung 4 na committee. Kaya kami ay nag-isip at napag-isipan namin, napag-desisyon na namin na pag-isahin na lang. So yung involvement ng Mr. Michael Yang, lumabas din po na merong siya nagsasabi na former PNP official na by the name of Colonel Ed Acerto. Nung lumabas po yun, mas lalong tumibay ang aming theory na maaaring may kinalaman si Mr. Michael Yang
no, dun sa droga na nakita sa isang warehouse na nagmamay-ari ay mga Chinese na korporasyon. Sir, so, namin nakita na merong link. Inimbita namin siya, hindi siya nag-attend, at sinight namin siya for contempt. Ngayon, no, merong arrest order within the Philippine territory. Kapag siya ay nandito, pwede po siyang arrestuin at iharap sa aming committee. Parang nasa... Wala pa ho kaming inaakusahan. Tatanungin lang po sana natin siya na kung bakit ba meron kang halos kinalaman dito. Kaya nga siya magbibigay linaw kung meron siyang kinalaman o wala. Diba? But again, kaya nga nung ating mga paniwala na kapag ikaw ay hindi umarap, ang ibig sabihin ikaw ay guilty. No, meron pong prinsipyo sa batas na sinasabi na flight is indicative of guilt. Pag hindi ka umarap para to shed light, to share some information, kailangan magpakita ka. Yun ang amin. Opo, ayun. I-point out ko lang po para din sa listeners na yung sa kampo naman po ni Mr. Michael Yang, ang sabi na sa Singapore yata, Congressman, ini-insist pa rin nila na wala silang kinalaman sa anumang illegal na gawain at wala siyang ginawang illegal taliwas doon sa mga paratang. Anyway, sir, totoo ba na testify sa Kamara si Police Major General Romeo Karamat, dati pong chief ng CIDG, PNP, at ano po yung itetestify niya, sir? Wala namang ganong information sa amin na Nimpa Walang alam mo, meron lang kumakalikot nung kwento sabi ko nga, marites na siguro yan. Dahil lagi naman po nag-a-attend sa Committee on Public Order si General Karamat at ang ibang kasamahan niya doon sa CIDG. Dahil nga po, nung after a successful raid doon sa isang illegal Pogo hub, no? I think sa Porac yata yun, na-relieve po yung mga kawani ng CIDG. Kaya meron pong gano'n. Pero wala hong ibang information na sinasabi na magbibigay siya ng impormasyon tungkol dyan sa mga usapin tungkol sa drugs, sa EJK, or wala pong ganyan. Wala pong ganyan. Kawawa naman po yung ating mga, wala po kaming pinagsususpetsahan dito, Nimpa. No? Let me make that clear. Yung atin po, we invite resource persons para magbigay linaw, magbigay edukasyon, magbigay impormasyon na maaaring makatulong sa layunin ng komite na gumawa po ng isang panukalang batas. Yun lamang po ang amin. Wala po kaming inaakusahan. Ngayon, in the course of the investigation, at nakita natin na meron pong liability, meron pong sangkot sa isang illegal na gawain kung sino mang resource person, pwede po namin i-recommenda sa aming komite na paila ng necessary charges ito, whether administrative, kung siya po ay taga-gobyerno, o kriminal, no, na mga kaso na pwede namin pong i-recommenda sa aming committee report. Yan lamang po ang aming wala po kami inaakusahan dito. Taliwas po sa nagsasabi na meron kaming pinipersecute o inaakusahan dito. Wala po kaming ganyan. And with that, sir, ang hearing po ninyo, tama ho ba, August 13 po ba, 15? Sa August 15 ang tentative schedule. We're still fixing kasi nga meron pong budget hearing sa House. Of course, we will give priority to the budget. No? Tama po. Napaka-importanting panukalang batas po yan. Kaya yun po ang priority. And then pagkatapos po niyan, siguro itong aming hearing sa Quadcom, yung first hearing namin sa Quadcom. Ayan. Aabangan po namin, Congressman. Maraming salamat po, sir, ha. Sa ulitin po. Thank you, sir. Maraming salamat, Nimpa, at I hope nagkaroon ng linaw yung mga marites sa hindi marites. Maraming salamat, Nimpa. Salamat po. Si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers po ang ating nakapanayam. Hilingan, walang pinopro.